Nagbabalik po ang Radyo Henyo. Mga kahenyo, ang oras po ay alas 4:41. At kasama na natin live and alive dito mismo sa studio. Naku, I'm privileged to have the voice master, voice acting coach, entrepreneur, youth advocate at motivational speaker, owner ng Creative Voices, author and visionary. Kaklase ko ito sa PhD. Mr. Pochola Gonzalez is in the house. Welcome to Radio Henyo, Choy. Hello, great day, my dear classmate and of course, Dr. Ruby. Malapit ka na rin. Grabe. Naging busy ka lang, Oo sa nga iyong eh. mga negosyo. Hay nako. Salamat po sa Choy, our pag-imbita. topic today is AI. Ayan. I didn't know na makaka-penetrate ang artificial intelligence kahit sa trabaho ng isang katulad mong nasa creative Actually, voicing, yes or po. voice acting. What is AI exactly and how did it start? Basically, simple lang ang explanation ko sa lahat na nakikinig at nanonood ngayon na medyo, wag natin gawing komplikado, no? AI is like a super helpful student. Imagine mo, para tayo, mga estudyante tayo. Parang coach. Yes. Imagine may student kang mabilis matuto. Okay. Tapos, Fast tuwing learner. tinuturuan mo siya ng bagong bagay, halimbawa, paano sagutin ang tanong, paano gumawa ng drawing, o paano magsali ng salita, natatandaan niya agad at ginagalingan niya pa sa susunod. Ayun. Ibig sabihin, natuturuan siya. Ang tao kasi nakakalimot eh. Oo. Ang AI hindi. Every time na sinasabi mo, ine-train mo siya, abay patuloy din siyang natututo. At Nag-i-store ng yes. knowledge, iniipon niya. Yes. At yung iba, akala nila AI is a robot. It's not a robot. Oo. Pero kaya niyang maging utak ng robot. Ayun. Ayan. Tapos, AI is not a robot itself. AI is the brain behind the robot. Katulad ng mga apps, mga voice assistants. Kumbaga, Ma'am Ruby, utak siya ng computer na natututo gamit ang mga data. Oo, at Ayan. pinapag-connect niya, pinag-uugnay-ugnay Yes. niya, at kaya niyang i-deliver yon. Exactly. Real time. Ito po yung mga sample niya na you are using AI every day kahit di mo napapansin. Oo. Kahit sabihin mong ayoko ng AI. Ay! Demonyo yung Posible. AI. Ang dami na naririnig. Kasi kapag nagsasalita ka kay Siri, yan, di ba yung mga naka-iPhone, o kaya Google Assistant, AI na po yun eh. Yeah. Oo. Kapag nag-e-edit ka ng picture at tinatanggal mo yung mga photo bomber, AI na yun eh. Yes. O di ba? Kapag may auto-correction sa video mo or sa mga sinusulat mo, AI na po yun eh. Correct. At kapag nagsasuggest sa mga YouTube channel, Spotify, ayan, mga AI na rin po yun. Ma'am Which is Ruby. like saying na embedded na ang artificial intelligence in most systems that we use. Actually, lahat. Oh, lahat. Okay. Oo, hindi lang natin napapansin, pero including yung embedded. pag-order ng pagkain, Exactly. sa mga social Pati media. yung mga yung pagbili nyo sa mga kung ano-anong application diyan Correct. kumbaga siya nagpupush kung ibibilin mo o Oo, hindi. marketing, Oo. Napaprofile tayo ng AI. Ay, opo. Lahat tayo profiled na. Kahit ayaw mo pang ilagay yan, sasabihin mo, ayaw kong ma-AI. Na-AI na tayong lahat. Kilala tayo ng AI. Either may you put something sa internet or not. Wala ka ng choice. Oo, kikreate niya or magkikreate siya ng image mo. Oh. Okay? So, alam niyo po, Ma'am Ruby, yung idea po ng AI, it came from human imagination since 1950 pa. No, ito po ay galing sa idea ng isang inventor o scientist na si Alan Turing, no? Okay. Si Alan Turing po, siya po yung nagsabi na if a machine can fool a human into thinking it's also human, di ba? Then that machine is intelligent. Ibig sabihin, pag na-fool yung tao na, alam mo yun, na human yung nagsasabi, Oo. even it's a machine, Oo, naloko ka na it ng is machine. intelligent. Oo, that's why it called it AI. Ito po, ang AI po kasi, yung word na AI, nagsimula yan noong 1956 pa. Napakatagal na. No, ito ay na-coined sa Dartmouth College sa USA. Ito po ay kinoin ni John McCarthy. Si John McCarthy po ay isang scientist na ang sabi niya, yung anything a human can do with thinking, we can teach a machine to do. Oo, plus Wow. more, 'di ba? Yes. Oo. 1956 pa po pinag-uusapan Correct. natin. Anong taong kayo pinanganak, 'di ba? Wala pa. Teka. Wala pa ako nan for Alam ko sure. 1980s kayo.
nako. Ang ibig sabihin, matagal na yan na nasa pinag-aralan. Yes. At ngayon lang siguro Yes. talagang nag-mature. Po, kasi may tinatawag tayong sa history na slow growth and disappointments from 1960s hanggang 1980s. At saka may tinatawag din na early adopters, Yes. di ba? Yung sa cycle ng innovation. So yun po yung 1960s to 1980s, yung computer po kasi naging weak, naging mahal at mabagal. Okay. Oh. So siguro nagtataka yung ating mga taga-subaybay. Bakit si Voice Master ang nag-e-explain ng AI? Ipaliwanag mo Ayan. ngayon kung paano pumapasok ang AI sa iyong profesyon. Ayan. Bilang isang napakarami mo kasing hats, no? Producer, voice actor, entrepreneur, Speaker, coach, mentor. motivational speaker, teacher ka na rin. Actually, hindi nyo na itatanong. Ako po yung isa sa pinakaunang website designer sa Pilipinas. 1995 pa lang, nagdi-design na ako ng mga websites. Nag-HTML ka na. Opo, during high school days, nagpo-program na po rin ako. So, medyo talagang ang background ko is into programming, IT. AI, IT. So, dapat po IT ako, hindi mascom eh. Okay. Nagkataong mas gusto ko magsalita kaysa isip at magsulat. Pareho tayo. Dapat ako ay isang ang aking plant physiologist. Yan. Pero mas gusto kong dumaldal sa Diba? mikropono. Di ba? Yun po, Ma'am Ruby. So, nakita ko yung development ng recording kasi nanggaling po ako dito sa DCRH, Of 1998. Welcome back pala dapat. 1998, kasama ko pa sila Tita Eloisa Cruz Canlas, Tia Deli. Buhay pa si Chudeli, no? meron Siyempre kaming show nun. Direct Badong. Of course, yan yung mga director natin. Sa drama. Sila Bernard Factor Canyaveral. nga. So nakita ko yung transition ng technology sa recording. So di ba dati, mga reel pa, mga Analog. parang tape, no? Yes. So hanggang maging digital, hanggang naging CD, naging online, MP3, WAV, hanggang sa nakita ko nung 2010, nagsimula na yung tinatawag na text-to-speech. Yes. So, Nakasulat, yes. pwede nang magsalita. Pero yung during that boses. time, sobrang pangit talaga. Oo So nga, I was, robotic voice. yung mga nagboses dyan, mga dati ko estudyante, dapat isa ako sa magboboses, pero hindi ko inalaw yung boses ko magamit kasi ayokong, ang pangit kasi talaga ng result eh. Ay, yung you pumunta mean, sa kanto, nandito yaanay- na kami ngayon. Oo. Bakit ganyan ang salita? Isa lang ang tono mo. Nakakainis ka na. Hindi, ang naabutan ko ay Yun. Ganon para kang Morse code. Ayan, iba pa yun, Ma'am Ruby. So sabi ko, kung ito, ganito na ngayon, 2010, what more sa future? Correct. So I started learning about mga Python, sa iba't ibang mga AI programming. So yung mga back-end niyan, naintindihan ko na. Sabi ko, wow, ano kaya mangyayari sa future? And hold and behold, di ba? Ito na. Oo So nga. that's why I work with another company called 11 Labs Okay. to develop yung mga Filipino voice acting and voice-over. 11 Labs. Yes. Oo. So ito ay isang klase ng, in a way, we can look at it as a product, no? Whether we can call it an application or something else, ano? Ang tingin ko dito ay malaki ang maitutulong. Pero Yes. ano nga ba? Hindi kasi nare-realize ng karamihan, ano? Kasi negative. Diba? Yes. Normally. So Actually. in broadcasting, specifically, doon na lang tayo sa broadcasting. Huwag na natin pakialaman yung ibang hindi natin mundo. Paano nakakatulong ang artificial intelligence? For example, sa isang newsroom, ano ang pwedeng gamitin ng ating mga writers, ng Yes. ating mga reporters sa pag-report para mapadalian at hindi rin masacrifice yung accuracy? Yes, importante kasi yung fact-checking, no? Yes. Number one yan kasi when you don't have a data, even in broadcasting, you cannot show it without Yes. fact-checking. Totoo The yan. good thing about AI, either double-edged sword yan eh. So, sino yung mahawak? Ano ba Yes. intention at motive? At yung tinatawag natin data sets, yun yung mga data na ini-input mo para mag-machine learn, yun yung very important. So the more mong pin-i-inputan yan, like mga large language model, example, yung ChatGPT ng OpenAI, mga iba't iba pang mga programa like Gemini ng Google,
Kasi hindi naman yan basta magki-create ng kwento o ng mga data or information without you informing it. Yes. Para siyang baby na walang alam until turuan mo ng turuan. Ang kaibahan lang, ang tao, it will take you years bago ma-develop. AI can only needs minutes. Yes. Not even hours or a day. Ganun siya kabilis. Billion times. It collects Yes. digitally, no? Hindi Yes. siya yung kailangan mo ng mga sequential, Yes no? po. Kaya yung timeline ay kay haba. Itong sa digital ay nagkakaya niyang gawin yan at the same time. Exponential Kasi growth. deep learning. Exactly. Ayun. So, the more data you have, the more siya natututo. Okay, the applications mostly in broadcasting and even in media ay una yung text to voice, voice cloning, Yes. sound effects and Yeah. sound design, Yes. multilingual support, Okay. dubbing. Yes. Nakakapag-dub na rin. Opo. Paano yun? Actually, Paano? ngayon ang YouTube may automatic dubbing na. You don't Oh. need anyone. Automatic na siyang nag-create ng languages on its own. Okay. Oh. So ngayon, Teka, baka mawalan ka ng trabaho ay dyan. nako, sa totoo lang, matagal ko nang pinatay yung trabaho ko. Na dubbing? Hindi po dubbing, yung voice over. Voice over. Kasi ang unang tinamaan ng AI, yung mga repetitive works or okay. jobs. Ito, focus lang tayo kasi anything repetitive na paulit-ulit can be duplicated by artificial intelligence. Okay. So wala na kayong choice but to use it. Kasi sabi nga, AI will never replace you but the people who knows how to use AI. Ayun. Hindi naman yan gagalaw mag-isa eh. Oo, tama. Kahit i-automate mo yan, hindi niya pa rin alam kung ano i-automate niya. So someone needs to control it. Tama, oo. So in our industry, at this year 20th anniversary na po ng Creative Voices. And I've seen the transition of everything. Since Bata ka pa, paano naging 20 ay ganun na years? po, ganun ako ka-visionary, Nag-start Ma'am ka ng 2 years Ruby. old, oo. Oo, hindi, medyo Bata-bata pa. Oo, bata-bata kasi 16 pa lang nasa radyo na ako eh. So, imagine niyo, in 10 years nakapag-create ako ng sarili kong kumpanya. And I've seen the transition of technology. You know, the problem is it's not the technology because technology keeps on developing lang Yes, naman wala yan. tayong ano doon. But the attitude of the people, Oo. yung mga complacent, yung mga taong akala nila sila lang yung magaling, sila lang yung maganda boses, sila lang magaling mag-English. So dahil doon, sila din yung against sa AI. Naku. Eh, hindi lang naman yung nasa broadcasting yung mga ganyan. Marami din dyan sa, di ba, sa politics. Yes. Marami din sa mga bagay sa industry. Ay, Di ba? exactly. Mga bossing minsan, or madalas. Di ba? Yes. Kaya nga maraming mga ideas na hindi na isa sa katuparan kasi ayaw makinig. Wala po kasing taong gusto magbago, Ma'am Ruby. So Okay. mapapansin mo, yung ugali pa rin ng tao yung pinaka-problema. Hindi naman yung teknolohiya. Oo. Resistance to change. Exactly, resistance to change. Ako, I always believe na the only people who survives are those people who knows Are how to willing adapt. to change. Not and just are- willing. And knows They how to adapt automatically when there's a change. Kasi if you go against change, ikaw yung maiipit dahil ang tao ma'am namamatay. Ang tao nawawala. Pero ang teknolohiya, patuloy na naipapasa at nagbabago. Okay. So pag hindi mo yan inadapt bilang tao ngayon sa panahon na to, bigyan kita 1 taon lang, wala ka ng trabaho. Dahil Tama. yung trabaho mo, ginagawa na yan ng ibang taong bata na marunong gumamit ng alam mo. Kasi, 30 years na akong voice talent eh. 50 years na akong wala kaming pakialam. The people doesn't care kung saan galing yung boses na yan. Either it's AI or human. Oo. Tuwan-tuwa nga nanonood. Basta nasasabi mo yung gusto nilang Exactly. marinig. Ang importante yung information na pinapadaan nila doon sa internet like sa YouTube or Facebook. And the message The itself. message itself. Yes, of Exactly. course. And what siguro they want to hear, karamihan, di ba? Opo. Merong mga ganon. So, isang example, advanced AI model para makatulong, for example, sa isang trabaho, no? Ang example nito, kunwari, ano nga ba, sa media, sa isang voice actor, kasi Yes, nandun yes. ka eh. Opo, Paano mo opo. yan ginagamit sa voice acting? O voice over? Just to tell you, no, I've just won an award nito sa isa sa mga hackathon ng AI. Okay. So gumawa ako ng first ever in the world, buong mundo. Ano yan? Ano yung first award nila? AI voice acting coach and guru. Uy, Na 24/7 nagtuturo sa'yo. pwede bang mahiram yan? Oh yes, libre. Ang maganda dito, libre. Unlike yung mga workshop namin, may bayad eh. Ito libre.
paano? Punta ka sa aivoices.studio. Again, aivoices.studio. Available yan, Yes, ha? available. 24/7. 24/7. Ma'am, alam nyo ba, ako ang unang-unang gumawa ng Jose Rizal AI. O, Boses ni Jose. hindi lang. Talagang mukha ni Rizal. Ako ang I did Image? the most perfect image of Dr. That Jose is the Rizal. winning entry. Hindi na, iba pa po yun. Iba pa? Ay, Diyos ko. So, nung Marami ko December matututunan sa batang 30, nung ito. birthday niya, ginawan ko siya ng AI, yung askrizal.org. Ay, parang nabalitaan Di ba ko ma'am, yan. na-feature pa ako dito sa Oo, RH dahil at saka dyan. sa I think sa news. Sa news, Diba? oo. Sa TV. TV Patrol. Oo. Napanood ako dyan. Kasi isipin nyo that day, yun lang ang good news. Oo Puro nga bad eh. news. Uy, alam mo, isa pa yan. Sana mas makapag-generate ang AI ng maraming news na pwede nating gawing option, no? Exactly. Para- Ma'am, actually, Kasi kulang yung reporters eh. tama po. Tsaka yung reporter, limitado lang sa kung anong alam niya. Unlike At kung saan ang beat niya. Exactly. So itong AI na ginawa ko, I also did the very first AI reporter, AI broadcaster, AI speaker. Pero may stand-upper ba yan? Baka mukha naman Hindi robot po. yung stand-upper. Actually, ako din yun. So I duplicated myself by kumbaga Uy, cloning willing kang myself. gawin yun? Opo. Kasi ang boses ko, ma'am, ang #1 AI voice sa Pilipinas, sa Instagram, sa mga YouTube, TikTok. Kasi adaptable naman yung boses mo, Yes. Choy. Paano naman kaming mga, alam mo naman ang mga Ma'am, boses kaya natin? nga yun ang tinuturo natin. Kaya ako binuo ang AI Education PH. Sali ko To dyan. educate those people Okay. na #1, hindi alam. Pangalawa, takot. Pangatlo, yung mga walang opportunity talagang malaman. Okay, sige. Ito yung tanong. Para sa mga broadcasters na katulad ko, Yes. na anchor, no? Yun yung trabaho. Bakit hindi kami dapat matakot sa Unang-una sa lahat, ikaw pa rin yun eh. You are your AI. Ba't ka matatakot sa sarili mo? You just duplicated yourself 100-folds. Okay. So, if before you can record like an hour or 2 hours lang, now you don't need to record but it's using your own voice. And you Tama. can duplicate a lot of content, whatever you want content. Yung mga, yung draft You are natin. in control pa Yes, rin. exactly. So, ito yung draft na tinatawag, ma'am. Desperation, rejection, aspiration, frustration. Now, you can transform it through AI. Okay. So, kasi yung Ulit-ulit, D is for desperation, rejection, aspiration, and frustration. Ngayon yung T, transformation. Because of AI, anything is possible. Okay. Sabi ko nga, second to God, AI is my savior. Bakit? Siyempre, God first. Pangalawa, ang AI, ma'am, hindi to Pag wala ka ng Ito, ma'am, ano. ito na lang. Ang AI, walang attitude problem. Okay. Walang greediness, selfishness, and ungratefulness. Ang tao, kahit anong tulong mo dyan, pag hindi mo natulungan minsan, masama ka na. Pero ang AI, tinuruan mo. Oh, but the thing that is good with human beings, may feeling pa rin. May Opo, negative, hindi naman pero may natin positive. inaalis yung emotion eh. Ang sinasabi ko lang, yung AI, hindi yan kailangan ng utang na loob. Yes, hindi yan tama. yung parang ng sama ng loob or galit. So, it just gives you facts. Okay. Kung ano yung Sige. data, yun lang yun. Yung information, yun lang yun. Kumbaga trabaho lang. Trabaho lang, wala personalan. Ano lang, AI lang. Kaya nga, the more you trust AI ngayon nowadays, the more you become a better person. Hindi, Yes. kasi integration na yan and, you try to adapt to it. Pero, ito nga ang tanong ng karamihan. Ano yung mga ethical considerations Yes. sa paggamit ng AI Yan. sa trabaho mo? Kung yan, yung Ayan, sinasabi mo. halimbawa, hindi mo siya pwedeng i-clone yung boses na hindi nabibigyan ng verification or rights. Or informed consent. Opo, number 1 yan. Kasi halimbawa, dito sa group namin, hindi pwedeng i-clone yung boses na hindi siya mismo nagboses. Kailangan Okay. sa studio niya gagawin. Okay. Pangalawa, bibigyan niya ng consent. May ownership. At may verification. Ayun. Pero mahal mag-create like sa 11 Labs, $1,500 agad per Aray month ko. ang babayaran mo para lang maklone mo yung boses mo. That means when you say clone, you only deliver one No. narrative and then they can... No, when you say professional voice cloning, it needs at least 3 hours of your voice. Para talagang... And then makakapag-produce na siya ng Yeah, ibang exactly. narrative. That's what I'm doing. I'm producing hundreds of content a Oh my day, God. madam. Hindi mo na ako kailangan para mag-intern. Hindi, gagawan kita ng content, ng voice clone mo para even paus ka, you can record. Okay. Actually, it's not recording but generation. Ang tawag Okay. niya na voice generation Para na. hindi lumabas yung imperfections. Exactly. Ma'am, ito pa. So,
ang problema ng mga voice talent na ayokong gamitin yung boses ko kasi baka magamit sa iba. Ito maganda. Meron na tayo tinatawag na voice designing. So you can design voices out of your mind na kahit wala kang mahanap na tao na may ganung boses, you can now create that voice Okay. without even asking any voice talents in the world. Nako, mukhang talagang ano yan mukhang mapagkakakitaan yan para sa Exactly. mga nasa entrepreneur level. Alam mo, dami kong gustong itanong sa'yo, pero ang exactly gusto ko lang marinig sa'yo ngayon, for us here in the media, dito sa DZRH, Yes. ano yung mga produktong mairerekomenda mo? Dapat libre ha, kasi syempre mahirap naman unang-una, mag-invest syempre, dyan. libre, ChatGPT. ChatGPT. Kasi si ChatGPT, patuloy na nagbabago at nadidevelop yan, especially now. Meron na siyang program na recording. Ay, hindi ito paid advertisement ha. Ito po ay intelektual na pag-uusap. Ngayon, bilang broadcaster, pwede kang gumamit ng JAG AI. JAG Yan AI. naman yung visual clone mo, yung video clone mo. Yes. Ngayon, meron din akong, pag nag-create ka naman ng face na perfect, meron tayong program na tinatawag na Photo GPT AI. And the voice, of course, 11 Labs. 11 Labs. Naku, medyo mahal ang 11 Labs. Mahal po talaga, pero wala namang libre. At kung gusto mo ng libre, syempre, you get what you pay for. At mas maraming choices kasi Exactly. dyan. One last question, kasi nakikita ko na yung Orange Man. I'm sure he will be interested, si Kuya Barbie. Eto, para sa mga nakikinig sa atin at nanonood ha, makinig kayo dito, estudyante, media, negosyante, taga-gobyerno, senador, congressman. Ano ang iyong maipapayo sa ating mga kababayan, whether nasa policy or nasa paaralan, tungkol sa paggamit ng ng artificial intelligence bilang isang voice master ng Pilipinas? Sige. Actually, from being a voice master, the man behind 1,000 voices, I rebranded myself as the AI voice master. Anong ibig sabihin AI? Hindi artificial intelligence. Authentic innovator. Okay. So, kailangan maging authentic tayo and we can innovate kung ano na na-invent. You cannot reinvent ang na-invent. Yes. Diba? Second, the godfather of Filipino AI voices. So, wala tayong magagawa kung hindi mag-adapt. Kasi kung you go against the technology, you have to, don't fear AI, befriend it. Hindi mo kailangan palitan ng sarili mo. Gamitin mo lang ang AI para palakasin mo yung sarili mo. Survive with AI. Opo, mindset po. Adapt Exactly. with AI. Mindset is, AI is your assistant, not your enemy. Okay? So, use it to save time, spark ideas, and simplify complex tasks. Naku, Welson, alam mo, kung meron lang tayong oras, napakarami ko pang nakalistang tanong dito. Pero baka naman gustong itanong sa yan ng ating iba pang mga kasama dito sa DZRH. Pero for the meantime, gusto kong magpasalamat Yes, sa iyo ma'am. dahil marami pa tayong mga trabahong gagawin. Ma'am Ruby. It's been, ilang years na ba tayo magkakilala? 25 Naku, years? when I started my PhD, that was in early 2000. Yes. Diba, magkaklase tayo kay, Opo. kay Dr. Kirante. Exactly. Okay. So, thank you very much again, Okay. Choy. Maraming salamat Thank you sa po, iyong, Ma'am Ruby. iimbitahin kita ulit. Of course. At syempre, tutulungan mo ako sa iba pang proyekto Opo. nating mga programa Yan. dito sa DZRH at sa radyo And also natin. sa mga nakikinig, visit nyo yung AI Education PH at AI Negosyo. Nasa YouTube. AI Education And PH and AI Negosyo. Naku, pag-uusapan natin yan. So mga kahenyo, yan po ang ating nakapanayam. The voice master himself, I'm so proud to have him in the house, Mr. Pocholo Gonzales. At yan po ay sa ating edisyon ng Radyo Henyo sa unang linggo ng Hulyo. At syempre, wala na tayong oras. Andyan na yung aking kasunod. Ako po ang inyong nakasama, Dr. Ruby Cristobal, sa ngalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po ang Radyo Henyo. At tawag po kayong alis dahil susunod na ang May Trabaho kasama si Kuya Barbie at si Ate Glady Mabini. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This